Huminto ang babae sa paglalakad papunta sa banyo. Hindi niya alam na sa tabi niya ay may isang lalaking may magandang pangangatawan na nakahubad at naliligo. Nang may gustong gawin ang babae, tila napansin ng lalaki na may mali, pinatay niya ang shower at tumingin sa ibaba. Nakita niya ang mga paa ng isang babae na nakatayo sa labas. Agad na kinuha ng lalaki ang shower nozzle upang ipagtanggol ang sarili, at sa sandaling ito, napansin din ng babae na may mali. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang lumapit. Sa sandaling bumukas ang kurtina, labis na natakot ang babae at hindi na niya makontrol ang sarili. Ang bahagi na iyon ng lalaki ay lumiliit ng kaunti at naging parang paminta. Nang mas maigi niyang tingnan, lumabas na ito ang taong ayaw nilang makita, ang lalaking nagngangalang Bisu. Bilang isang sikat na scriptwriter na may obsessive-compulsive disorder, ang babaeng nagngangalang Seo Ari, ang nangungunang idolo ng bituin sa Korea. Dating umarte siya sa mga pelikula at ang mga kosmetiko na kanyang iniendorso, lahat ay agad na nabenta. Gayunpaman, ang pagganap sa mga idolo na pelikula ay hindi lamang nangangailangan ng acting kundi pati na rin ng hitsura. Habang unti-unting tumatanda si Seo Ari, kung hindi siya kaagad magbabago ng imahe, sa hinaharap, magiging isang flop na bituin siya at hindi na makakatanggap ng mga script ng pelikula. Kaya, lubos din niyang naunawaan ang panganib na ito. Nang araw na iyon, kausap ni Seo Ari ang kanyang ahente sa kumpanya, at nagkataon na nakita niya ang script ni Han Jung-kyung na napakabago ng tema. Tiyak na magiging hit ang pelikula, agad na napagtanto ni Seo Ari na ito ang pinakamagandang pagkakataon para magbago siya. Kaya, bago magsimula ang filming, nag-apply siya ng makapal na makeup at hinanap si Han Jung-kyung. Naniniwala si Seo Ari na kung siya mismo ang kikilos, sa kanyang magandang hitsura at posisyon bilang isang nangungunang bituin, tiyak na madali niyang makukuha ang pangunahing papel. Gayunpaman, nang siya ay kusa na lumapit, nakangiting ipinakilala ang sarili kay Han Jung-kyung, walang pakialam na tumayo si Han Jung-kyung at sinabihan siyang isara ang pinto. Ang pagkabigla at pagpapahiya na ito ay talagang hindi inaasahan, kaya napilitan si Seo Ari na isara ang pinto ng may kahiyan. Matapos ayusin ang kanyang kalooban, ipinahayag ni Seo Ari ang kanyang intensyon kay Han Jung-kyung. Sinabi rin niya na kamakailan lang ay nanalo siya ng 2 parangal, ang Best Actress. Akala niya ay makukumbinsi niya si Han Jung-kyung na siya ang gumanap na pangunahing aktres. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya binabaliwala ni Han Jung-kyung. Sinabi pa niyang napakaganda ni Seo Ari, hindi raw angkop sa karakter sa bago niyang pelikula, at tinawagan pa niya ang producer. Sa harap ni Seo Ari, hiniling niya na isang sikat na aktres ang gumanap sa papel na ito, na labis na ikinagalit ni Seo Ari. Para mailabas ang galit sa kanyang puso, pumunta siya sa dojo at nag-ensayo ng boxing doon ng ilang oras. Pagkatapos nito, inakala ni Seo Ari na wala na siyang pagkakataong makasali sa bagong pelikula ni Han Jung-kyung, kaya nang makita niya ang pelikula ni Han Jung-kyung na ipinapalabas sa TV, agad siyang lumipat ng channel. Gayunpaman, ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, at mahirap hulaan ang mga pangyayari sa mundo. Ngayon, nagsimula pa lang ang bagong pelikula ni Han Jung-kyung. Akala nila ay magiging maayos ang lahat, ngunit dahil sa script na nangangailangan na maduguan ang babaeng bida, hiniling ng sikat na aktres sa direktor na pansamantalang baguhin ang script. Ito ay nakaapekto sa limitasyon ni Han Jung-kyung. Pagpasok niya, agad niyang sinigawan ang direktor na sana ay igalang niya ito at palampasin na lang sa pagkakataong ito. Hindi inaasahan na diretsahan sinabi ni Han Jung-kyung na kulang siya sa karanasan. Bilang direktor, hinayaan niyang bumagsak ang ilong ng aktres, kaya galit na umalis ang direktor. Pagkatapos, muling pinuna ni Han Jung-kyung ang sikat na aktres na kulang sa responsibilidad sa pag-arte, partikular sa komplikadong psychological scene kung saan kinooperahan niya ang kaaway na pumatay sa kanyang ama. Hindi lang siya umarte ng walang sapat na damdamin, gusto pa niyang baguhin ang script at ipadub ang ibang tao. May sasabihin sana ang aktres, ngunit nagsalita ulit si Han Jung-kyung. Nag-arte siya sa isang horror film, ngunit napakakapal ng kanyang makeup. Sa huli, mahilig ba siya sa pag-arte o gusto lang niyang sumikat? Kung ganoon, iyon ay isang paninira sa akdang isinulat niya ng buong puso. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil ang aktres at tinangka niyang itulak si Han Jung-kyung. Ngunit umiwas si Han Jung-kyung at agad na bumagsak ang aktres sa lupa. Sinasamantala ng aktres ang sitwasyon at nagkunwaring nasugatan. Nalaman ng mga reporter ang balita at agad na nag-publish ng mga artikulo na bumabatikos kay Han Jung-kyung na sinasabing sa set, bigla na lang nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Han Jung-kyung, hindi lang nagbanta ng kutsilyo, kundi nanakit din ng aktres. Sa isang iglap, si Han Jung-kyung, mula sa pagiging sikat na scriptwriter, ay naging taong nananakit. Sinabi pa ng mga tao sa industriya na may panganib na makansela ang bagong pelikula. Kaya't kinailangan ni Han Jung-kyung na isantabi ang kanyang pagmamataas at diretsong lumapit sa direktor para humingi ng tulong, kahit na ipinangako na ng direktor na tutulungan niya itong gumawa ng bagong pelikula. Ngunit ang kondisyon ay dapat imbitahan si Yoon Seo-hyun na gumanap bilang pangunahing aktres dahil siya lang ang interesado sa bagong pelikula ni Han Jung-kyung. Sa pagkakataong ito, nahihirapan talaga si Han Jung-kyung. Dahil 3 beses na niyang tinanggihan si Yoon Seo-hyun, kahit na lumuhod pa siya, hindi sigurado si Yoon Seo-hyun na papayag sa kanyang kahilingan. Nang marinig ang 2 salitang ilumuhod, agad na lumiwanag ang mata ng producer. Tinanong niya si Han Jung-kyung, bahagi ba ng plano niya ang pagluhod? Ito ay nagpakabigla kay Han Jung-kyung at bago pa siya makapag-react. Agad na lumuhod ang producer na nagpapakita kay Han Jung-kyung kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao na kailangang malaman kung paano makipagsapalaran habang nahihirapan si Han Jung-kyung na protektahan ang kanyang mga tuhod. Si Yoon Seo-hyun naman sa kabilang panig ay nakatanggap din ng balita na ikinatuwa niya ng husto. Malabo niyang nakita ang mukha ni Han Jung-kyung na nagmamakaawa sa kanya, ngunit ang mas nakapagpasaya sa kanya ay nasa huli pa. Nang araw na iyon, tulad ng dati, si Yoon Seo-hyun ay nag-unpack ng mga gamit nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa isang real estate agent na nagsasabing gusto nang ibenta ang bahay na pinabantayan niya noon. Nang marinig ito ni Yoon Seo-hyun, labis siyang natuwa dahil ang bahay na iyon ay naglalaman ng kanyang mga alaala mula pagkabata hanggang high school. Matapos mamatay ang kanyang ama, lumipat sila mula doon at ang kanyang ina ay nagkaroon din ng intermittent amnesia.
Pagkatapos maging top star si Yoon Sha-hyun, palagi niyang pinangarap na lumipat doon. Ngayon sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon, kaya agad na pumunta si Yoon Sha-hyun upang pumirma ng kontrata sa pagbili ng bahay, kasama ang may-ari. Lumabas na siya ang ina ni Han Jung-kyung. Matapos magising si Han Jung-kyung mula sa isang aksidente sa sasakyan, may isang lihim na pag-iisip ang kanyang ina sa kanyang puso. Iyon ay, habang wala si Han Jung-kyung sa bahay, lihim niyang kinontak ang broker upang ibenta ang bahay. Pagkatapos ay pinilit niyang bumalik si Han Jung-kyung sa kanyang tabi, ngunit alam din niya na hindi maganda ang ugali ni Han Jung-kyung. Kung malalaman niya, kahit na malugi pa siya, tiyak na bibilhin niya itong muli. Kaya't hiniling niya na bago lumipat doon, itago muna ni Yoon Sha-hyun ang sikreto upang makalipat siya ng maaga. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Yoon Sha-hyun, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Lihim siyang pumunta doon at kumuha ng litrato ng bahay. Nang araw na iyon, samantala ng ina ni Han Jung-kyung na nasa trabaho si Han Jung-kyung, lihim siyang tumawag sa moving company, pagkatapos ay tinawagan niya si Yoon Sha-hyun na handang-handa na. Pagkatapos lumipat ng ina ni Han Jung-kyung, agad na lumipat si Yoon Sha-hyun. Pagkatapos ay nakatanggap si Yoon Sha-hyun ng tawag mula sa kanyang ahente na nagsabing ang kumpanya ni Usuko ay inaalok siyang maging pangunahing aktres. Para kay Yoon Sha-hyun, ito ay dalawang magandang balita. Para ipagdiwang, nagpa siya si Yoon Sha-hyun at ang kanyang ahente na lumaban hanggang umaga. Nang tanungin ng ahente si Yoon Sha-hyun kung gusto niyang gumanap sa bagong pelikula ni Han Jung-kyung, sinabi ni Yoon Sha-hyun na bagaman handa siya, kailangan pa rin ni Han Jung-kyung na isantabi ang kanyang dignidad at magmakaawa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, 3 beses na siyang tinanggihan, isang nangungunang bituin na tulad niya. Sa kabilang panig, bumili si Han Jung-kyung ng ilang bote ng alak at pumunta upang hanapin ang kanyang matandang kaibigan. Iniisip niyang gamitin ang alak para lang lasingin ang sarili, para makalimutan ang mga hindi kanais-nais na nangyari sa mga nakaraang araw. Kinabukasan, nagising siya mula sa pagkalasing, hindi man lang niya napansin na nagbago na ang kanyang bahay. Sa kanyang pagkalito, pumasok siya sa banyo para maligo. Ang resulta ay nakita siya lahat ni Yoon Sha-hyun, buti na lang nagkunwari si Yoon Sha-hyun na hindi niya nakita para mabawasan ang awkwardness. Pagkatapos ay kinuha ni Yoon Sha-hyun ang kontrata sa pagbili ng bahay. Pinatunayan niya na ibinenta ng ina ni Han Jung-kyung ang bahay sa kanya at hiniling kay Han Jung-kyung na basahin ito at umalis kaagad. Sinabi ni Han Jung-kyung na hindi siya aalis at babayaran niya ng 4 na beses ang presyo para bilhin itong muli. Nakita ni Yoon Sha-hyun na matigas ang ulo ni Han Jung-kyung, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at nagbanta. Kung hindi pa rin aalis si Han Jung-kyung, tatawagan niya ang mga reporter. At sabihin sa kanila na ang sikat na scriptwriter na si Han Jung-kyung ay isang stalker, para patuloy siyang maging trending topic. Nang makita ito ni Han Jung-kyung, napilitan siyang itapon ang susi at umalis. Nang pumunta siya sa kumpanya para hanapin ang producer at tanungin kung paano ayusin ang bagong pelikula, ipinakita sa kanya ng producer ang mainit na balita sa linggong iyon. Hindi lang sinabi ng walang prinsipyong media na may tendensya siyang manakit, sinabi pa nilang masisira ang kanyang karera bilang scriptwriter sa ilalim ng pressure ng publiko. Napilitan si Han Jung-kyung na sumang-ayon sa producer at personal na humingi ng tawad kay Yoon Sha-hyun. Sinabi pa niya na ito ay pagkakataon niya para kay Yoon Sha-hyun ang makatrabaho ang isang sikat na scriptwriter. Hindi nasisiyahan si Yoon Sha-hyun sa ganoong paghingi ng tawad, gusto niyang suntukin si Han Jung-kyung na parang punching bag kaya. Pinuri niya ang bagong pelikula ni Han Jung-kyung na napaka-interesante at tiyak na magiging box office hit. Ngunit matapos pag-isipang mabuti, nagpa siya siyang hindi nasasali. Ang biglaang pagbabago ng isip na ito ay nagdulot ng sakit ng ulo ay Han Jung-kyung. Sa kawalan ng pag-asa, napilitan si Han Jung-kyung na isantabi ang kanyang pagmamataas at yumuko sa sandaling humingi siya ng tawad kay Yoon Sha-hyun. Biglang nakatanggap si Yoon Sha-hyun ng tawag mula sa nursing home na nagsabing bigla na lang nagkasakit ang kanyang ina at hindi na makontrol ng ospital. Nang marinig ito ni Yoon Sha-hyun, labis siyang natakot. Sa pagmamadali, nahulog niya ang kanyang susi ng kotse sa lupa. Nang makita ito ni Han Jung-kyung, kinuha niya ang susi at dinala si Yoon Sha-hyun sa nursing home. Pagdating sa nursing home, niyakap agad ni Yoon Sha-hyun ang kanyang ina at malumana itong inalo. Sa puntong ito, bumalik sa normal ang kondisyon ng kanyang ina, ngunit lumalala pa rin ang kanyang kalagayan. Kinailangan ni Yoon Sha-hyun na manatili upang alagaan siya hanggang gabi. Nang makita ni Han Jung-kyung na mas maayos na ang ina ni Yoon Sha-hyun, tahimik siyang umalis. Sa oras na ito, nakahanap na rin ng katulad na bahay ang assistant ni Han Jung-kyung na katulad ng dati nilang bahay. Pagkatapos ng isang araw na pagkakakilala, naramdaman ni Yoon Sha-hyun na hindi pala gaanong walang malasakit si Han Jung-kyung tulad ng sinasabi ng media. Kaya pumunta siya sa tindahan ng video para hanapin si Han Jung-kyung at sinabing maaari siyang pumayag na gumanap sa pangunahing papel sa bago nitong pelikula. Ngunit kailangan niyang basahin muna ang script ng unang 4 na episode bago siya makapagpasya. Natuwa si Han Jung-kyung nang marinig ito at sinabi niya kung hindi maganda ang plot, puputulin niya ang kanyang kamay. Gayunpaman, mahirap hulaan ang mga pangyayari. Kung gaano siya kumpiyansa ngayon, ganoon din ang kanyang pagkadismaya kinabukasan dahil lumipat siya sa bagong bahay. Ngayon ay hindi na nga siya makasulat ni isang letra. Naiisip ang kanyang ipinangako kay Yoon Sha-hyun. Ngayon ay naramdaman na lang ni Han Jung-kyung na namamanhid ang kanyang mga kamay at paa, pagkatapos ay pumasok ang assistant. Nang makita na hindi pa rin makasulat si Han Jung-kyung ng pamagat, agad siyang tinawanan, baka raw nawala na ang kanyang talento. Nagagalit si Han Jung-kyung, binugbog niya ito, pagkatapos ay pinaalis niya ito. Ngunit pagkatapos ng isang umaga ng pagsusuri ng kanyang assistant, naramdaman niya na ang isang taong may takot sa pagbabago at obsessive-compulsive disorder na tulad ni Han Jung-kyung ay makakasulat lamang sa isang pamilyar na espasyo. Kaya't walang hiya na pumunta si Han Jung-kyung kasama ang kanyang assistant para puntahan si Yoon Sha-hyun. Sa labas ay sinabi nilang pumunta sila doon para hanapin ang mga gamit na nakalimutan sa loob. Ang totoo ay gusto nilang magsulat ng script sa isang pamilyar na lugar, at totoo nga, pagkaupo pa lang ni Han Jung-kyung, dumaloy na agad ang inspirasyon na parang bukal. Kahit habang nagtatype, iginagalaw pa niya ang kanyang kaakit-akit na katawan. Sa puntong ito, ang ahente ni Yoon Sha-hyun ay sinusubukan pa rin kumbinsihin siya na talikuran ang bagong pelikula ni Han Jung-kyung dahil ang imahe ni Yoon Sha-hyun ay nakatuon sa mga romantic comedy.
Kung gagawa siya ng horror film, nag-aalala siyang tatapusin ng mga kumpanya ng kosmetiko ang kanilang kontrata sa pag-endorso kay Yoon Sha-yoon. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpupumilit ng kanyang ahente, hindi pa rin natinag si Yoon Sha-yoon. Napilitan ang ahente na sumang-ayon. Sa kabilang banda, tinulungan ni Jay si Han Jung-kyung na magkubli, umiinom sila ng alak kasama ang assistant sa labas, nalasing sila at natulog na lang. Lubusan nilang nakalimutan ang layunin ng paglalakbay na ito at hindi pa nga nila narinig ang tawag ni Yoon Sha-yoon. Hanggang sa matuklasan ng assistant ang mensahe, agad na nagising ang dalawa, pagkatapos ay agad silang pumunta kay Han Jung-kyung, tinulungan siyang magligpit ng gamit at tumakas. Pagdating nila sa pinto, narinig nila ang boses ni Yoon Sha-yoon. Nagmamadaling sinabihan ni Nanji ang mga ito na magtago, pagkatapos ay bumaba siya para takpan ang ilang pares ng sapatos. Ngunit paano niya maitatago kay Yoon Sha-yoon? Nakita niya ang takot sa mukha ni Nanji at may amoy alak pa ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga sapatos sa sahig at agad na napagtanto ni Yoon Sha-yoon na may mali. Matapos siyang maghanap, natagpuan niya nga si Han Jung-kyung sa banyo. Ang tatlo sa kanila ay parang mga batang nagkamali. Naghihintay ng sermon mula kay Yoon Sha-yoon, sinabi ni Yoon Sha-yoon na kung tatawagan niya ang pulis, ngayon ay lumulusob sila sa pribadong ari-arian. Ngunit sinabi ni Han Jung-kyung na nanatili sila doon ng matagal dahil gusto nilang matapos ang script sa lalong madaling panahon para makapagpasya siya kung siya ang gaganap sa pangunahing papel at may inspirasyon lang siya sa silid na iyon. Ito ay isang win-win situation. Matapos sabihin ito, bumuntong hininga siya at sinabing malapit na siyang matapos. Hindi inaasahan na ang mga salitang ito ay nakapagpaantig kay Yoon Sha-yoon sa hindi maipaliwanag na paraan. Nang magpakita si Yoon Sha-yoon ng pagkalito, agad na hiniling ni Han Jung-kyung sa kanyang assistant na ipasok ang printer. Matapos ang maraming oras ng pagsusumikap, natapos din sa wakas ni Han Jung-kyung ang script ng episode 4. Nagulat si Yoon Sha-yoon sa bilis nito. Upang patunayan ang kanyang gawa, inimbitahan ni Han Jung-kyung si Yoon Sha-yoon na pumasok at basahin ito. Nang makita ni Bisu ang seryosong dedikasyon ni Duyen, naramdaman niya na maganda nga ang kanyang gawa. Hindi niya inaasahan na sa sumunod na segundo, hihilingin ni Duyen na baguhin niya ang lahat mula sa unang episode. Ang dahilan ay may kinalaman sa pagpatay at dugo. Nakakatakot daw ito na ikinagulo ng isip ni Bisu. Isa siyang scriptwriter na sumusulat ng horror films, hindi dark horror films. Gusto ba niyang magsulat siya ng romantic films? Naisip ni Bisu na napakawalang katwiran ni Duyen, ngunit hindi siya pinansin ni Duyen. Sinabi niya na hindi siya aarte kung hindi niya ito babaguhin. Nagalit si Bisu, kinuha ang kanyang laptop at umalis sa gabi. Matapos malaman ang balita, agad na pinuntahan ng producer si Bisu sa restaurant. Maliban kay Duyen, walang sinuman ang handang makipagtulungan pa sa kanya upang liwanagin si Bisu. Malaki ang ipinuhunan ng producer. Sa kanyang pag-uwi, tiningnan ni Bisu ang patalastas ni Duyen. Sa kanyang puso, malabo niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Kaya kinabukasan ng umaga, pumunta siya sa premiere ng bagong pelikula ni Duyen. Gusto niyang makahanap ng pagkakataon na humingi ng tawad sa kanya ng maayos. Hindi niya inaasahan na pag-akyat niya sa entablado, inihayag ni Duyen na ang kanyang susunod na pelikula ay ang kanyang espesyalidad. Nagpakaba ito kay Bisu sa ilalim ng entablado. Pagkatapos, nakatanggap din si Duyen ng balita na dumalo si Bisu sa premiere para hanapin siya at humingi ng tawad. Lubos na natuwa si Duyen. Sa puntong ito, si Bisu ay abala pa rin sa paghahanap ng paraan upang makapagpahinga sa labas ng banyo. Ngunit nang lumabas si Duyen, nagkunwari si Bisu na walang pakialam. Lumapit siya at pinuna si Duyen. Kung napili na niya ang kanyang paboritong pelikula, bakit niya pa rin ako inutusan na baguhin ang mga horror scenes sa bagong script? Baka naman dati ay nagpapanggap lang siya nang sabihin niyang gusto niyang makipagtulungan sa akin. Sa sandaling iyon, biglang lumapit ang isang reporter at sinabing may kakaibang dilim sa kanilang usapan. Hiniling ni Duyen sa reporter. Huwag i-post ang kanilang pinag-usapan, ngunit hindi inaasahan na sinabi ng reporter na iyon ang kanyang ikinabubuhay, iyon ang kanyang tungkulin. Hindi na nakapagtimpi si Bisu sa tabi, nagalit siya sa reporter, sinabing isa itong walang prinsipyong reporter na nagbabanta sa mga artista at nagbabago ng katotohanan. Hindi nakapagtataka na ang kanilang kinakain ay mas mabaho pa kaysa sa banyo. Galit na umalis ang reporter at tumingin si Duyen kay Bisu sa harapan. Walang magawa niyang sinabi na hindi lang nakansela ang kanilang pakikipagtulungan, kundi nagkaroon pa ng eskandalo. Masaya ka na ba? Sa puntong ito, napagtanto rin ni Bisu ang kanyang pagkakamali. Sa simula, hindi ganoon ang kanyang layunin sa pagpunta rito, mukhang magiging trending na naman ito sa paghahanap. Sa katunayan, paglabas pa lang ni Bisu, bumaha na sa internet ang mga negatibong balita tungkol sa kanya. Naalala niya ang bigong mukha ni Duyen kanina at ang galit na anyo ng producer sa kanya. Pinagsisihan niya ng husto nang hindi niya namamalayan na punta siya sa pintuan ni Duyen. Gusto niyang pindutin ang doorbell at pumasok para humingi ng tawad, ngunit pagkatapos mag-isip, kahit pa magpakumbaba siya ngayon, hindi tiyak na patatawarin siya. Kaya wala siyang magawa kundi bumalik, nakaharang ang kanyang mukha sa unan. Hindi inaasahan na sa sumunod na segundo, dinalhan siya ng kanyang assistant ng isa pang magandang balita. Lumabas na ipinost ni Duyen sa online ang balita tungkol sa kanyang desisyon na gumanap sa kanyang bagong pelikula. Lubos itong ikinatuwa ni Bisu. Agad niyang tinawagan si Duyen, sinabing gusto niya itong personal na pasalamatan. Matapos magkita, nalaman ni Bisu na pinuyat ni Duyen ang sarili para basahin ang script dahil sa kanya. Upang alisin ang mga negatibong balita tungkol sa kanya, napilitan si Duyen na pumayag sa isang eksklusibong panayam. Nang makita ng walang prinsipyong reporter na nilampasan ni Duyen ang nakaraang pagkapuot. Upang tulungan siya, labis na natuwa si Bisu na halos maluha. Nais niyang pasalamatan ang 18 henerasyon ng mga ninuno ni Duyen. Upang makasulat ng pinakamahusay na script bilang ganti kay Duyen, nagpa siya si Bisu na umupa ng isang silid sa bahay niya upang magtrabaho. Dahil tanging sa silid na iyon niya mararamdaman ang pinakamahusay na inspirasyon, nakita ni Duyen ang katapatan ni Bisu.
Sumang-ayon siya sa kahilingan nito, ngunit upang hindi makagambala sa buhay ng isa't isa, naghanda si Duyen ng isang kasunduan sa pamumuhay. Ang layunin ay upang supilin ang pakiramdam ng labis na pagmamahal ni Bisou. Ang pinakamahalaga, mula ngayon, kailangan gawin ni Bisou ang lahat para kay Duyen. Bagaman pakiramdam ni Bisou ay mayroong mali, ngunit upang makalikha ng pinakamahusay na gawa. Wala siyang magawa kundi makipagkompromiso at pumirma sa kasunduan upang matapos ang pagsusulat ng script sa lalong madaling panahon. Lumipat si Bisou kinabukasan. Dahil sa kanyang takot sa mga bagong bagay, sinemprotahan ni Bisou ng disinfektante ang buong silid, at hindi rin niya pinalampas ang lugar kung saan nakalagay ang computer, dapat na eksakto sa antas. Ang pagkahilig kahit isa lang ay nakakainis sa kanya. Pagbalik ni Duyen, nagbago ang itsura ng bahay, naging mas malinis, maliwanag at mas elegante. Ang mga gamit sa refrigerator ay maayos na nakalagay, at ang mga sticky notes ay maingat na binalutan ng proteksyon. Ngunit nawala ang lahat ng gamit niya nang tanungin niya, nalaman niyang inilipat ni Bisou ang lahat sa bodega. Bagamat galit na galit si Duyen, nang marinig niyang nangako si Bisou na aalis na siya at tutulungan siyang ibalik ang lahat sa orihinal ni Tura, hindi na rin niya pinansin. Pagdating ng oras ng kainan, nag-order siya ng takeout sa bahay, at nag-order na rin siya ng para kay Bisou. Pagkatapos makita ito ni Bisou, hindi lamang siya hindi nagpasalamat kay Duyen, kundi sinaway pa niya ito sa sobrang pagkabukas ng pinto. Paano kung makita ng walang prinsipyong reporter at i-post na magkasama silang nakatira? Tanong ni Duyen. Sa paglaon ay magiging maingat siya, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang pagkain. Bagaman gutom na si Bisou at kumakalam ang kanyang tiyan, ngunit matigas pa rin siya, ayaw niyang tanggapin. Galit na galit si Duyen, tinrato ang punching bag na parang si Bisou, at doon ibinuhos ang kanyang galit. Ngunit ito ay simula pa lamang, buong hapon sinuntok ni Duyen ang punching bag. Nang maligo na sana siya, nakasalubong niya si Bisou sa pintuan ng banyo, nagkatitigan silang dalawa, walang galang si Bisou, nauna siyang pumasok. Iniwan si Duyen sa labas, hindi na talaga makapagpakalma. Ngayon sa wakas nalaman niya. Noong panahong iyon ay nagmadali siyang pumayag na magsama, talagang isang pagkakamali, alam ng lahat pagkatapos maligo, kung basa ang damit ay hindi maisuot. Ngayon ay nararanasan ito ni Bisou, kaya nakaisip siya ng paraan. Pagtapos niyang sumigaw sa labas ng ilang beses, at nang makasiguro na walang nakakarinig. Dali-daling lumabas si Bisou na nakabalot sa tuwalya, ngunit hindi niya inaasahan na tinawag siya ni Duyen, natakot siya ng husto na halos mabali ang kanyang sinturon. Sa kabutihang palad, tinakpan ni Duyen ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay, nagkunwari na hindi niya nakita, upang maiwasan ang kahihiyan. Nang malaman ni Duyen na na-dislocate ang kanyang baywang, buong pagmamahal niya itong tinanong, gusto mo bang pahira ng kaunting pamahid? Bagaman iginiit ni Bisou na hindi niya kailangan at pinasalamatan siya, ngunit nang lumabas siya at nakita ang pamahid, pinahiran pa rin niya ito. Sa oras na ito, bumisita si Duyen sa nursing home upang bisitahin ang kanyang ina, dahil bumuti na ang kanyang kondisyon, iminungkahi ng kanyang ina na bumalik sa lumang bahay at manatili ng ilang araw. Natutuwa si Duyen nang marinig ito, upang hindi makapagbigay ng hirap kay Bisou na may phobia sa mga bagong bagay. Pagbalik niya, agad sinabi ni Duyen sa kanya ang tungkol sa pagbisita ng kanyang ina sa loob ng ilang araw at sinabihan si Bisou na lumipat pansamantala dahil gusto niyang pansamantalang palamutihan ang silid ni Bisou upang maging katulad ng dati noong buhay pa ang kanyang ama. Pagkarinig nito, hindi lamang handang pumayag si Bisou, kundi tinulungan pa niya si Duyen na ayusin ang silid upang magmukhang mas katulad ng dati. Nagkasama rin silang nagbitin ng mga larawan ni Duyen nang matapos nilang linisin ang bahay. Gabi na noon, at malaki ang ipinagbago ng pananaw ni Duyen sa obsessive-compulsive disorder ni Bisou. Kinabukasan, bumalik ang ina ni Duyen sa matagal nang nilayo ang bahay, at agad na bumalik sa kanyang isip ang magagandang alaala ng nakaraan na nagpaiyak sa kanya sa sobrang emosyon. Kasabay nito, si Bisou ay tumutulong sa tindahan ng plaka ng isang kaibigan, nakita niya ang gitara sa entablado, at agad na lumitaw ang inspirasyon sa pagsulat, kaya inilagay niya ang gitara, at agad na tumakbo pa uwi, at tulad ng inaasahan. Lumipat si Bisou kaya hindi siya makasulat ng isang salita pagkatapos ng matagal na pakikibaka. Nagpa siya si Bisou na pumuslit pabalik sa kanyang lumang silid, at sa katunayan, pagkaupo pa lang niya, para siyang binigyan ng enerhiya, at sunod-sunod na dumating ang inspirasyon. Ang magagandang ideya ay hindi mapigilan, hindi niya namalayan na umaga na, nakalimutan niyang nasa bahay pa si Nanji. Nang makita siya ni Nanji, saka lang nakapag-react si Bisou. Ngayon, tapos na sila, habang nag-aalala silang nagliligpit ng gamit, biglang narinig ang boses ng ina ni Nanji mula sa likod, ikinatakot nila ito ng husto. Nang lumingon sila, lumabas na inakala ng ina ni Nanji na si Bisou ang kanyang asawa. Pagkatapos ay masayang naghanda ng mesa ang ina para kay Bisou, gumawa ng masarap na kimchi na kinagulantang ng mundo, para mas marami pang kainin si Bisou. Nagpakita pa ang ina ng pagmamahal sa harap ni Nanji, na lubos nilang ikinahiya. Pagkatapos ng kainan, pumunta sila sa isang self-service musical instrument store, pagkatapos ng isang mabilis na pagmamasid. Pagkatapos maglakad-lakad, buong kumpiyansa na kinuha ni Bisou ang gitara. Sinabi niya na gusto niyang tumugtog ng kanta na gusto ng nanay ni Duyen. Nang sabihin ng nanay ni Duyen na gusto niyang marinig ang kantang Shampoo of Fairy, agad na sinabi ni Duyen kay Bisou na huwag niyang pahirapan ang sarili. Hindi inaasahan na sinabi ni Bisou sa kanya na huwag siyang maliitin dahil mas mahusay siya kaysa sa iniisip niya. Sa katunayan, hindi lang mahusay si Bisou sa pagtugtog ng gitara, kundi napakaliwanag at sopistikado pa ng kanyang boses. Sa nakitang tanawin na ito sa kanyang harapan, biglang bumuhos ang damdamin sa puso ni Duyen. Sa mismong sandaling iyon, biglang nakatanggap si Duyen ang tawag mula sa kanyang ahente. Sinabihan siyang pumunta agad sa kumpanya ng teknolohiya upang pag-usapan ang pag-renew ng kontrata sa pagpopromote ng brand at idiniin pa. Sa pagkakataong ito ay personal na pangunahan ng kinatawan ng economic brand at kailangang personal na magpunta si Duyen para sa panayam. Ngunit nag-aalangan si Duyen dahil hindi niya mapakali ang kanyang ina. Nang marinig ito ni Bisou, agad siyang nag-alok na tulungan siyang alagaan ang kanyang ina. Kung tutuusin, tinawag ng ama si Bisou ng kalahating araw, kaya dapat lang siyang maging responsable.
Nang makita na magkasundo si Bisu at ang kanyang ina, kampanteng lumabas si Duyen. Pagdating niya sa punong tanggapan ng kumpanya ng teknolohiya, natuklasan niya na ang batang kinatawa ng brand ay ang kanyang kaibigan noong bata pa, si Eugene, na tagapagmana ng isang pamilyang mayayaman. Magkaibigan sila noong high school, bagaman noong panahong iyon ay lihim nang may gusto si Eugene kay Duyen. Subalit dahil kailangan niyang mag-aral sa ibang bansa, hindi pa siya nakapagpahayag ng kanyang damdamin sa kanya. Lihim siyang gumuhit ng larawan para kay Duyen bilang alaala. Pagbalik niya sa bansa, nagkataon na naging brand manager siya ni Duyen, kaya agad niyang inutusan ang kanyang assistant. Makipag-ugnayan kay Duyen muna, pagkatapos mag-expire ang lumang kontrata, pipirmahan niya ang isa pang sikat na aktres, ngunit pinili pa rin ni Eugene si Duyen. Bukod pa rito, itinaas pa niya ang kanyang posisyon bilang brand ambassador sa isang global ambassador, bagaman hindi maintindihan ni Duyen kung bakit ginawa ito ni Eugene, ngunit mas nagbigay pa rin ito ng karangalan sa kanya. Pagkatapos pumirma ng kontrata, sinamantala ni Eugene ang pagkakataon upang imbitahan si Duyen sa kanyang bahay upang uminom. Sa daan, patuloy nilang ikinuwento ang mga masasayang pangyayari noong mga taon na iyon. Pagdating nila sa bahay, nagulat si Duyen, hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang pagkakadekorasyon ni Eugene sa bahay. Inilagay pa niya ang mga larawang iginuhit niya para kay Duyen noon sa pinakapansin-pansin na lugar na talagang nakaantig kay Duyen. Upang buhayin ang magagandang alaala sa pagitan nila, personal na nagluto si Eugene, gumawa siya ng alak na may pinalamuting bulaklak para kay Duyen. Gayunpaman, inakala ni Duyen na ang ginagawa ni Eugene para sa kanya ay pagpapakita lamang ng pagiging hospitable sa isang matalik na kaibigan, bagaman sa kanilang usapan. Palaging ipinapakita ni Eugene na mayroon siyang espesyal na damdamin para kay Duyen. Ngunit hindi pa rin napansin ni Duyen. Kasabay nito, sumasayaw si Bisu kasama ang ina ni Duyen sa bahay. Pagkabalik niya, hindi inaasahan ni Duyen na makita ang nakakaantig na tanawin na ito habang tulala. Para kay Duyen, parang kasama niya ang kanyang ama. Hindi niya inaasahan na ang isang tao na hindi mahusay magsalita tulad ni Bisu ay may ganito ring malumanay na panig. Ito ang nagpaiyak kay Duyen. Nang makatulog ang kanyang ina, bumili si Duyen ang 2 lata ng alak para kay Bisu. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito sa pag-aalaga sa kanyang ina sa buong araw at sa pagbibigay ng hindi pa nararanasang kaligayahan sa kanyang ina na may Alzheimer's disease. Gayunpaman, hindi inakala ni Bisu na ito ay kanyang nagawa dahil tanghali. Nang makita ng ginang ang music box, bumalik ang kanyang katinuan, ngunit nagkunwari lamang siyang nahiya. Samantalang siya, nakikipagtulungan lang sa tiya, narinig ni Jo-in ang mga salitang ito at agad siyang natuwa, bumibilis ang tibok ng puso niya, hindi niya inasahan. Ang lalaking nasa harapan niya ay napakakapangyarihan. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang ina ni Jo-in, nakita ni Bisu sa mailbox. Mayroong sulat mula sa isang tagahanga para kay Jo-in, kaya kinuha niya ito at ibinigay kay Jo-in, gayunpaman walang address o pangalan sa sobre. Nang buksan niya ito upang basahin, natigilan sandali si Jo-in. Sa loob ay isang punit-punit na litrato ni Jo-in at mayroon ding mga panlalait kay Jo-in. Ngunit hindi ito pinansin ni Jo-in. Pagkatapos itong itago sa kabinet, pumunta si Jo-in sa kumpanya, sinubukan ang damit na isusuot niya para sa award ceremony. Pagkatapos makumpirma, dadalhin ng stylist ang damit at ayusin. Hindi inaasahang tinawag siya ni Nanji, sinabi niyang ibigay sa kanya ang damit. Sinabi pa niyang mas magiging maginhawa kung susubukan ito ni Jo-in sa bahay sa gabi. Ngunit sinabi ng stylist na gusto rin niyang sumama sa kanila. Para hindi malaman ng iba na magkasama sila ni Bisu sa bahay, kaya kinailangan lang magdahilan ni Jo-in na ayaw niyang ang bagong stylist na kakasimula pa lang magtrabaho ay mag-overtime upang magalang na tumanggi. Bagamat sa labas ay pumayag ang stylist, ngunit pagkaalis nila, agad siyang nagpakita ng mukhang bigo at puno ng pahiwatig. Pumunta ako kay Jo-in na nagmememorya ng mga linya ng award ceremony sa sofa. Sa pagkakataong ito, lumapit si Bisu upang paalalahanan si Jo-in na mag-ingat sa seremonya dahil sa sumpa sa liham. Nakasulat doon na mahulog siya sa bangin sa pinakamaliwanag na sandali, malinaw na tumutukoy ito sa award ceremony at halata namang hindi pinansin ni Jo-in ang kanyang sinabi. Kinabukasan, habang naghahanda si Jo-in ng kanyang kasuotan sa dressing room, biglang pumasok si Bisu. Nang makita niya si Jo-in na lumitaw sa kanyang harapan na kasing ganda ng isang diwata, agad siyang nakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Ganap niyang nakalimutan kung bakit siya naroroon upang hanapin si Jo-in. Nang magising siya, napagtanto niyang naroroon siya upang bigyan ng babala si Jo-in na maging maingat dahil lagi niyang nararamdaman na may nagtatagong masamang tao sa tabi ni Jo-in. Kaya pagkatapos suriin ang bawat sulok, umalis siya ng panatag at kasabay nito, dinala rin ni Eugene ang mga regalo para kay Zuin. Sa kanilang pag-uusap, biglang nabanggit ni Zuin ang stylist, parang nakita na niya ito sa kung saan, ngunit wala siyang maalala, kaya sinabi ni Eugene sa kanya na huwag nang mag-isip ng kung ano-ano, bilang isang nangungunang bituin. Marami na siyang nakilalang tao, paano niya matatandaan silang lahat? Sumang-ayon din si Zuin, hindi inaasahang narinig ng stylist sa labas ng pinto ang kanilang pag-uusap, na labis na ikinagalit niya. Kaya nang hindi nakatingin si Zuin, palihim siyang nagdagdag ng kaunting pampatulog sa inumin pagkatapos ng unang seremonya ng parangal nang umuwi si Zuin para magpahinga. Nagkunwari ang stylist na nagmamalasakit at inabutan ng inumin si Zuin. Hindi naghinala si Zuin, sumimsim lang ng kaunti at agad na nakatulog. Nang magising siya, nakatali na ang kanyang mga kamay at sa oras na ito, ipinakita ng stylist ang kanyang mabagsik na mukha. Tinanong niya si Zuin, bakit binigyan kita ng napakaraming pagkakataon pero hindi mo ako matandaan? Ang mga salita ng stylist ay nagpatindig balahibo kay Zuin sa takot. Umiyak siya at nagmakaawa sa stylist na patawarin siya. Ngunit hindi lang siya binaliwala ng stylist, kundi tinakpan pa ang kanyang bibig, pagkatapos ay kinalagkat siya sa isang maliit na silid. Sinabi niya kay Zuin na gusto lang niya si Zuin na mahulog sa bangin, sa kanyang pinakamataas na kasikatan, at sa oras na ito ay handa nang magsimula ang ikalawang seremonya ng parangal. Gayunpaman, hindi mahanap ng mga staff si Zuin. Habang naghahanap sila, biglang nakita ni Bisu ang stylist na dala ang damit ni Zuin palabas, agad niyang napagtanto na may mali.
Kaya agad siyang tumakbo papasok sa dressing room upang hanapin at doon niya nakita si Zwin sa maliit na silid. Sa oras na ito, nakahandusay na siya sa sahig. Agad na binuhat ni Bisu si Zwin palabas at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig, takot na maranasan pa niya ang anumang sama ng loob. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Eugene habang papalapit siya, bagaman naramdaman niyang medyo kalabisan siya. Ngunit agad pa rin siyang lumapit upang tingnan. Sa oras ding iyon, pumasok ang isang staff na nagmamadali kay Zwin na dumalo sa seremonya ng parangal sa lalong madaling panahon. Ang bagay na ito ay labis na ikinagalit ni Bisu. Tumayo siya at nakipagtalo sa staff. Nang makita ito ni Zwin, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Bisu. Sinabing trabaho niya iyon. Sinabi niyang huwag pahirapan si Bisu ang iba. Habang nakikita ang dalawa na nagmamalasakitan, naramdaman ni Eugene ang isang di maipaliwanag na kiliti sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Zwin sa istasyon ng pulisya upang makipagkita sa stylist. Doon niya lang nalaman na, sa katunayan, mula nang magsimula ang karera ng stylist, siya ay palaging isang tapat na tagahanga niya dahil sinabi ni Zwin sa kanya noon na gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Kaya sa loob ng maraming taon, sinikap ng stylist na lumapit kay Zwin, ngunit nang matupad ang kanyang pangarap, siya ay natuklasan na nakalimutan na siya ni Zwin, kaya nagalit siya at gumawa ng mga matinding pagkilos pagkatapos umuwi. Ikinuwento ni Zwin kay Bisu ang nangyari, hindi niya talaga maintindihan kung paano masisira ng isang tao ang kanilang sarili dahil sa mga walang saysay na bagay. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagkaroon si Bisu ng ibang damdamin para kay Zwin. Hindi lang siya kusang nagluto ng gatas para kay Zwin, kundi nagkaroon pa ng guni-guni habang natutulog. Ang mga panunukso ni Zwin ay agad na nagpatakot sa kanya at gumulong siya mula sa kama dahil puno ng Zwin ang kanyang isip nang buksan niya ang computer. Ang loob ay puno ng mga larawan ni Zwin, hindi na niya talaga kayang tiisin. Gusto ni Bisu na uminom ng tubig upang maibsan ang pagkabigla. Gayunpaman, ang anino ni Zwin ay nasa lahat ng dako. Kahit nasa lupa o kapag siya ay lumingon, hindi siya makawala sa mga bisig nito. Takot na takot si Bisu na gusto na lang niyang hanapin ang kanyang ina. Hanggang sa lumabas si Zwin sa banyo, saka lang nagising si Bisu, nahihiya siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nang araw na iyon, nang umuwi si Bisu, bigla niyang nakita ang kanyang ina na nakatayo sa pinto ng bahay na naghihintay sa kanya, na labis na ikinabahala ni Bisu. Dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na kasama niya si Zwin, kaya nang tanungin siya ng kanyang ina, itinago pa rin niya ang kanyang tirahan, hindi niya inaasahan na malalaman pa rin ng kanyang ina mula sa kumpanya ng movers. Napilitan siyang magsinungaling na pinaupahan ni Zwin sa kanya ang bahay. Pero paano itatago ni Bisu ang maliit na panlilinlang na ito sa kanyang ina? Sa simula ay gusto lang niyang tingnan kung ano na ang lagay ng kanyang anak, ngayon ay nagkunwari siyang pribadong investigador, naghahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Zwin sa lahat ng dako, bagaman sinubukan ni Bisu na pigilan siya. Ngunit nakita pa rin ng kanyang ina ang larawan ni Zwin sa kanyang silid, gustong magpaliwanag ni Bisu, nang may narinig na bumukas ang pinto sa labas, at sumilip ang kanyang ina sa bintana. At doon niya, natuklasan niya ang lihim, na ang kanyang anak at si Zwin ay magkasamang naninirahan, kaya umupo siya at tinanong si Zwin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Zwin na dito lang nakakakuha si Bisu ng inspirasyon upang makagawa ng script sa lalong madaling panahon. Kaya pinaupahan niya ang silid kay Bisu at malinaw na ayaw marinig ng kanyang ina ang sagot na ito. Ang mas gusto niyang malaman ay kung nagde-date ba sila. Matapos nilang sabay na tanggihan, matalino siyang umalis. Kinabukasan, dinala ng ina ni Bisu ang ina ni Zwin sa tindahan ng instrumentong pangmusika ng isang dating kaibigan habang masiglang nag-uusap. Biglang naalala ng ina ni Zwin na malapit din dito nakatira ang kanyang anak upang ipagmalaki na mayroon silang celebrity sa kanilang pamilya, kaya tinawagan niya si Zwin at inimbitahan siyang pumunta. Matapos matanggap ang tawag, dinala din ni Zwin si Bisu doon. Nakita ng dalawang ina ang nangyari at pareho silang nabigla, hindi inaasahang lahat ng tao sa silid na ito ay magkakakilala. Kaya nagkunwari ang dalawang ina na lalabas, pinag-usapan ang kanilang pagsasama. Pagpasok nila, nagkunwari ang dalawang ina na galit, gustong paghiwalayin ang dalawa na nagdulot ng pag-aalala sa kanila buong gabi sa bahay. Ang totoo, ang layunin ay paglapitin sila. Kinabukasan, tumawag si Zwin sa kanyang ina na nag-imbita sa kanya sa isang blind date. Sinabi ng kanyang ina na ang blind date ay ang anak ng isang kakilala niya na napakatangkad at matipuno at napakagwapo rin. Sa simula ay ginamit ni Zwin si Bisu bilang dahilan para makaiwas, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ina. Sinabi niyang kung dahil kay Bisu ay nakakaramdam siya ng kakulangan, ayos lang, walang magawa si Zwin kundi pumayag. Nang makarating siya sa lugar ng blind date, doon niya lang napagtanto na ang kanyang blind date ay si Bisu pala, na nagkasabwatan ang kanilang mga ina, ngayon kung nakarating na. Basta't dumaan sila sa buong proseso ng isang blind date, pagkatapos ng malalim na pagpapalitan ng ideya sa pagitan ng dalawang panig, ang kanilang mga puso ay unti-unting naglalapit at ang pag-ibig ay mas lumalalim. Nagmungkahi si Bisu na pumunta sa music room upang pakinggan ang kanyang sikat na kanta. Sa maliit na espasyo na ito, hindi maiwasan ng dalawa na sumayaw sa musika. Mas mukhang kaakit-akit si Zwin, hindi rin napigilan ni Bisu na umamin kay Zwin. Sinabi niya na dati, pinili niyang mamuhay ng magkasama upang makagawa ng mga komposisyon, ngunit mula nang makulong si Zwin sa maliit na silid, mahal na niya si Zwin, ngunit hindi agad pumayag si Zwin. Sa halip, sinabi niya kay Bisu na bigyan siya ng kaunting panahon para mag-isip. Kasabay nito, natuklasan ng isang walang prinsipyong reporter ang kanilang pagsasama upang makakuha ng bonus sa IE sa katapusan ng taon. Malapit na niyang ilathala ang malaking balitang ito sa front page. Nang malaman ito ni Eugene, upang protektahan ang babaeng mahal niya, buong tapang siyang humanap ng walang prinsipyong reporter at hiningan itong huwag mag-publish ng kung ano-anong balita tungkol sa kanilang brand ambassador. Kung hindi ay kakasuhan siya ng paninirang puri at libelo, ay dedemanda hanggang sa maubusan siya ng lahat ng bagay.
At sinabi rin niya na nagde-date sila ni Zuin, pagkatapos ay pinuntahan ni Eugene si Zuin at Bisu. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang pagsasama ay natuklasan ng walang prinsipyong reporter. Upang hindi maapektuhan ng iskandalo ang tatak at hindi mapigilan ang pag-unlad ng mga kaganapan, nagpa siya si Eugene na bukas ay magkakaroon ng balita tungkol sa kanyang relasyon kay Zuin. Ayaw ni Bisu nito, bakit ang iskandalo sa kanya ay makakaapekto sa tatak, ngunit kay Eugene ay hindi. Sumagot si Eugene, kumpara sa isang nangungunang bituin at isang sikat na screenwriter na magkasamang naninirahan, kapag hindi pa kasal, mas positibo ba ang magmahal ng isang dating kaibigan? Sinabi rin niya na kapag humupa na ang kasikatan, magpo-post siya ng balita ng paghihiwalay, at sa oras na iyon ay wala nang magmamalasakit pagkatapos marinig ito ni Zuin. Pumayag siya sa ideya ni Eugene na nagpabagsak sa pananaw ni Bisu. Umamin lang siya kay Zuin at tinanggihan, ngunit ngayon ay sumang-ayon siya kay Eugene nang hindi man lang nag-iisip, kaya tulalang-tulala si Bisu. Sa mga sumunod na araw, walang ganang gumawa ng kahit ano si Bisu. Kahit ang pagpunta sa tindahan ng kanyang matalik na kaibigan ay nakapagpapanghina sa kanya. Sa oras na ito, tumawag ang doktor kay Bisu, sinabing nasa huling yugto na ng cancer ang kanyang ina. Nagulat si Bisu, ngayon ay gusto lang niyang makita ang kanyang ina, tanungin siya kung bakit niya itinago sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang balita, nag-resign na ang kanyang ina sa ospital. Pagkatapos nito ay namuhay siya bilang sarili niya, ibinawi ni Bisu ang mga salitang sasabihin pa lang niya, lumuluha na ang kanyang mga mata, upang hindi makita ng kanyang ina. Walang nagawa si Bisu kundi humanap ng dahilan para umalis, pauwi. Naaalala ni Bisu ang mga sinabi ng kanyang ina sa kanya, doon niya nalaman na ipinagbili pala ng kanyang ina ang bahay. Ang layunin ay para sa nalalabi niyang mga araw, mas makikita niya ang kanyang anak. Sa pag-iisip nito, nagsisi agad si Bisu, kaya kinabukasan, kusang loob niyang tinawagan ang kanyang ina, sumama sa kanya sa pamimili, bumili ng mga damit para sa kanya, pagkatapos ay pumunta sila sa tindahan ng alahas. Bumili ng napakalaking singsing na diamante upang ibigay sa kanyang magiging manugang. Ngayon ay gusto lang niyang gugulin ang mga susunod na araw na kasama ang kanyang ina hanggat maaari. Dahan-dahang bawasan ang mga pagkakamali na nagawa niya noon, kasabay nito, agresibo ring nililigawan ni Eugene si Zuin, hindi lang siya gumastos ng malaking halaga. Para ipahayag ang kanilang relasyon, ipinagmalaki pa niyang dinala si Zuin sa kumpanya para makilala ang kanyang kapatid na babae. Kahit pagkatapos ng paggawa ng komersyal, sinadya pa niyang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Zuin. Pagdating ng gabi, pagka-uwi ni Bisu, narinig agad niyang may tumatawag sa kanya. Pagtingin niya, napagtanto niyang si Eugene pala ang kanyang karibal sa pag-ibig. Bukod pa rito, inookupahan pa niya ang kusina ni Bisu, at ang mas nakakainis ay nagpakita pa si Eugene ng pagmamahal kay Zuin sa harap niya. May xenophobia si Bisu, agad niyang naramdaman na may mali para ipahayag ang kanyang pagmamay-ari. Pagkaupo nila, agad na lumapit si Bisu sa kanila, sinadyang tawagin si Zuin na Zuinjun. Halos mabilaukan si Zuin sa gulat, agad niyang kinumpirma ulit kay Bisu. Hindi inaasahang mas lumakas pa ang sigaw ni Bisu. Sinabi rin niya na nang magkasama sila, ang bawat isa ay nagkasundo na ng pangalan para sa isa't isa. Nang marinig ito, kinailangan ni Zuin na sabihing mabilis siyang masasanay, ang key dog food na ito ay nagpatindig balahibo kay Eugene sa tabi niya. Nang makita na naabot na ang layunin, agad na tumayo si Bisu at umalis. Ngunit bago umalis, sinadya niyang lumapit at idiin, sinabing dahan-dahan lang uminom ng kape ang mag-asawang nagpapanggap. Nang makaalis si Eugene, agad na pinuntahan ni Zuin si Bisu para magpaliwanag. Sinabi niya na bago umalis si Eugene, nagtimpla lang ito ng kape para sa kanya. Paliwanag ni Zuin, wala siyang ibang intensyon, subalit nagsiselo si Bisu, paano siya mabilis na magiging masaya at magagalit. Naghagis siya ng bola upang ipakita ang kanyang galit. Maliban kung mas mahusay maghagis si Zuin kaysa sa kanya, upang mapasaya si Bisu, kinailangan ni Zuin na lupigin siya sa kanyang husay sa paghagis ng bola. Habang masaya silang naghahagis ng bola ng magkasama, sa susunod na hagis, direktang bumagsak si Zuin kay Bisu, nagtama ang kanilang mga mata, at nagulo ang kanilang mga isip. Kasabay nito, sabay na nakatanggap ng abiso ang mga kinatawan ng dalawang kumpanya mula sa direktor, narinig nilang kumpirmado na ang bagong pelikula ni Bisu. Dahil dito, kinilig ang dalawang kinatawan na parang bata. Sa kabilang banda, naghahanda sina Zuin at Bisu ng retirement party para sa ina ni Bisu. Akala ko ay magiging maayos ang lahat. Hindi inaasahang kinabukasan, nagkasakit ang ina ni Zuin. Nalaman na habang nakikipag-usap sa ilang dating kaibigan, dahil lumabas ang ina ni Bisu para sagutin ang telepono, nang bumalik siya ay nawawala na ang ina ni Zuin at nalaman lang niya pagkatapos magtanong. Nag-iisa itong pumunta sa banyo, hindi maganda ang pakiramdam ng ina ni Bisu. May sakit na Alzheimer ang ina ni Zuin at maaaring maligaw anumang oras. Kaya tinawagan niya si Bisu, sinabing lumabas sila at maghanap. Nang marinig ni Zuin na nawawala ang kanyang ina, halos himatayin siya sa takot, agad siyang tumakbo palabas upang maghanap. Ganap na walang pakialam sa kanyang celebrity status. Sa wakas, sa tulong ng mga nagdaraan, natagpuan nila ang ina ni Zuin sa isang sulok. Agad na tumakbo si Zuin upang mahigpit na yakapin ang kanyang ina. Nanghihinayang si Zuin sa sarili, ngunit lumapit ang kanyang ina kay Bisu. Tinatanong kung sino ang magandang babae na ito at kung bakit siya tinatawag na ina. Nagulat si Zuin. Matapos makatulog ang kanyang ina, umiyak si Zuin ng labis, hindi niya inaasahan na makakalimutan siya ng kanyang ina, ang kanyang nag-iisang anak. Bagaman handa na siya, hindi niya inaasahan na darating ito ng napakabilis. Sinabi ni Bisu kay Zuin na maging positibo, kahit nakalimutan na siya ng kanyang ina, iniisip nito na siya ang paboritong estudyante ng kanyang asawa. Marahil ay nag-aalala lang siya na magsawa si Zuin sa pagganap bilang anak na babae sa lahat ng oras, kaya inayos niya na gumanap si Zuin ng mas maraming papel. Dahil isa siyang mahusay na aktres, naniniwala ako na magagawa niya ito ng maayos. Nang marinig ito, labis na naantig si Zuin. Hindi inaasahang napakagaling ni Bisu sa pagpapaliwanag ng sitwasyon ng kanyang ina. Mas lumalim ang pagmamahalan nila, hindi na napigilan ni Zuin. Hinalikan niya sa pisngi si Bisu, nagulat si Bisu.
Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakaranas siya ng ganitong gaan, napakakakaiba na nag-react si Zuin. Nagpatuloy siyang magsinungaling na ito ay isang French thank you kiss, sinabi pa niyang ito ay paraan ng pagbati bago matulog. Paano maniniwala si Bisou, kaya bumalik siya sa kanyang tatay sa computer, at doon nga, ang thank you kiss ay hindi humahalik sa labi, kaya labis na nahiya si Bisou na hindi niya alam ang gagawin. Ngayon ay stable na siya, sa oras na ito ay gising na rin ang ina ni Zuin, nag-aalangan na lumapit si Zuin para magtanong, sa kabutihang palad. Bumalik na sa alaala ang nanay, at nang umalis siya, iminungkahi ni Bisou kay Zuin na dapat na silang mamuhay ng magkasama. Upang lalong tumibay ang kanilang relasyon, hindi inaasahang sinabi ni Zuin na mayroon siyang date para sa hapunan kasama si Eugene. Para ipahayag ang kanyang pagmamay-ari, walang hiyang sumama si Bisou kay Zuin. Upang ipakita ang kanyang pagiging host, buong tapang na binayaran ni Bisou ang pagkain, kahit na mukhang payapa. Lihim na nag-aagawan sina Bisou at Eugene para kay Zuin. Nang araw na iyon, inimbitahan sina Bisou at Zuin na lumahok sa isang romantic radio show, at nang dumating ang show sa segment ng pakikipag-ugnayan sa madla, may nagtanong sa kanila kung ano ang dapat gawin kung ang taong gusto nila ay may isang napakabait na kaibigang lalaki. Ito ay halos kapareho ng dinaranas ni Bisou ngayon. Kaya sinabi niya sa mga manonood, basta't sigurado kang gusto mo ang taong iyon, dapat mo itong ituloy hanggang sa huli. Malinaw na sinabi ito para kina Zuin at Eugene. Nahuli rin ni Eugene ang pahiwatig sa sinabi ni Bisou, kaya pagkatapos ng palabas, nagmungkahi si Eugene na manatili sa kanila ng ilang araw. Kahit ayaw ni Bisou, pumayag si Zuin, kaya napilitan siyang tanggapin, at dahil sa kabaitan ni Bisou, ibinigay niya ang kanyang pasyama kay Eugene. Ngunit sinabi ni Eugene kay Zuin na galit sa kanya si Bisou. Hindi lang iyon, hinila pa ni Eugene si Zuin upang masayang maglaro ng laro, ganap na isinasantabi si Bisou. Kinailangan ni Bisou na umalis na may pagkabigo, ngunit nang bumalik siya sa kanyang silid, ang kanyang isip ay puno ng matatamis na imahe ni na Eugene at Zuin. Upang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari, pansamantalang sumulat si Bisou ng isang script. Ginamit ito upang supilin si Eugene, pagkatapos ay hinila niya si Zuin sa isang tabi. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtalakay sa mga dialogo, oras na ni Eugene na maisantabi, ngunit bawat pangusap dito ay bumabato kay Eugene, syempre, hindi na makapagbasa si Zuin. Naghintay si Bisou na umalis si Zuin, at kaagad niyang hiniling kay Eugene na umamin, kung talagang gusto niya si Zuin, huwag na siyang patuloy na magpaikot-ikot tungkol sa nakaraan. Gayunpaman, naisip ni Eugene, dahil marami silang alaala, mas nagpapakita ito na ang kanilang higit sa 10 taong pagmamahalan ay mas totoo. Sinabi pa niya na sa kaunting kilos lang niya, madali niyang makukuha si Zuin, at si Bisou ay napipinang marinig ito. Lalo na nang makita niya si Zuin na tinatakpan ng kumot ang mga paa ni Eugene, at nakita ang maingat na kilos nito, mas lalo siyang nagsiselos. Kaya pagkaalis ni Zuin, agad siyang lumapit, nagkunwaring bubuhatin si Eugene pabalik sa silid tulugan, pagkatapos ay hinila siya pababa sa sahig, at agad na nakaramdam ng sakit si Eugene. Tinanong niya si Bisou kung ano ang nangyayari, at nagkunwari si Bisou na gusto lang niya siyang ibalik sa silid tulugan, hindi niya akalain na aksidente niya siyang nahulog sa sahig. At sinabi pa niya na hindi niya sinasadya, pagkaalis ni Eugene na galit, dali-daling ibinaba ni Bisou ang kanyang mga paa sa sahig, pagkatapos ay humiga sa sofa. At nagkunwari siyang natutulog, hanggang sa tinulungan siya ni Zuin na takpan ang kanyang mga paa. Masaya lang siya nang makita ni Zuin si Bisou na natutulog, at agad siyang naramdaman. Nang yumuko siya upang halikan si Bisou, biglang pinigilan siya ni Eugene, at si Zuin ay natatakot at mabilis na umatras. Nang makita na nabunyag na ang lahat, tinawag na lang ni Zuin silang dalawa upang maupo. Akala ni Eugene, pipili si Zuin sa kanilang dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na ibubunyag ni Zuin ang kanyang tunay na pagkatao. Idineklara niya na gusto niya pareho silang dalawa, at parehong nagulat sina Bisou at Eugene. Nakita ito ni Zuin at kinailangan niyang magpaliwanag, dahil pareho silang napakahusay, nahirapan siyang gumawa ng desisyon. Kaya kailangan niya ng kaunting oras upang mag-isip, at ang mga salitang ito ay agad na nagpasigla sa kompetisyon sa pagitan ng dalawa, upang paglabanan ang karapatang maging kapareha ni Zuin. Nilabanan nila ang isa't isa, mula sa pag-inom hanggang sa pag-ehersisyo, kinailangan nilang magpaligsahan. Si Eugene ay nagpupush up ng isang kamay sa field, habang si Bisou ay nagsusulat ng script sa silid, gumagawa ng squats at tumatalon. Upang makamit ang huling tagumpay, pumasok pa sila sa kusina, bawat isa ay gumawa ng ilang pagkain na gusto ni Zuin. Tulad ng sabi-sabi, kung gusto mong makuha ang puso ng isang babae, kailangan mo munang busugin ang kanyang tiyan. Gayunpaman, malinaw na minamaliit nila si Zuin. Habang sabik silang malaman kung aling pagkain ang mas masarap, nagdadalawang isip si Zuin sa pagitan nila, ngunit patuloy niyang tinatamasa ng buo ang pagmamahal na ibinibigay nila. Sa gabi, pumunta si Eugene upang humiram ng lotion kay Bisou. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang malaking larawan ni Zuin na nakasabit sa silid, at bigla siyang nakaramdam ng inggit, kaya pagdating niya sa kumpanya, naghanap siya ng pinakamadaling makita na posisyon. At pinatawag ang kanyang assistant para ipaskil ang advertisement ni Zuin. Upang makipagkumpetensya kay Bisou, hindi nag-atubili si Eugene na dagdagan ang kanyang investment sa bagong pelikula. Inutusan niya ang amo ni Bisou na dalhin si Bisou sa kanya, para makipag-usap dito. Ang layunin ay para purihin ni Bisou ang magagandang larawan na kinunan niya, wala siyang magawa dahil napakayaman ni Eugene. Para matagumpay na makuha ang investment, kinailangan ni Bisou na purihin ang larawan ni Eugene na mas maganda kaysa sa nasa kanyang silid, ngunit pag-uwi niya, naramdaman niya na mas malaki ang kanya. Sa kabilang banda, dahil sa isang araw na palabas sa radyo tungkol sa pag-ibig na pinangunahan ni Zuin, nakamit nito ang record-breaking na bilang ng nakikinig, kaya labis na natuwa ang manager. Upang ipahayag ang kanyang kasiyahan kay Zuin, nagpa siya siyang personal na ihatid si Zuin pauwi. Ang orihinal na intensyon niya ay bisitahin lang ang bagong bahay ni Zuin, ngunit hindi niya inaasahan na makita niya si Bisou na kagagaling lang sa banyo. Naguluhan ng manager at tinanong si Zuin kung ano ang nangyayari, ngunit mabilis na nagpaliwanag si Bisou.
Pumunta lang daw siya doon para ihatid ang script at dahil wala si Zwin sa bahay at maalikabok sa daan, kaya naligo siya. Bagaman makatuwiran ang paliwanag na ito, pinayuhan pa rin ng manager si Bisu na maging maingat sa kanyang mga kilos. Dahil kung matuklasan ito ni Eugene, magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo sa brand na kinakatawan ni Zwin. Tamang-tama, dumating si Eugene, sinabing hindi siya nag-aalala, at sinabi pa niyang magkaibigan sila ni Bisu, dahil narinig niyang dinala ni Bisu ang script kay Zwin, kaya pumunta siya rito bilang investor upang tingnan. Matapos marinig ang sinabi ni Eugene, nakahinga na ang manager at umalis. Upang magpasalamat, inanyayahan ni Bisu si Eugene na uminom. Sa simula, patuloy silang naglalabanan para sa pagmamay-ari. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos ng 3 baso ng alak, bigla nilang natuklasan na hindi lang sila parehong gusto si Zwin, kundi marami rin silang magkatulad na interes. Sa kanilang pag-uusap, natuklasan nila na tila pinaglalaruan ni Zwin ang kanilang damdamin. Kaya umuwi sila. At tinanong si Zwin, dahil pakiramdam nila, sa halip na maghintay ng walang kabuluhan, bakit hindi na lang sila ayain ni Zwin para sa isang gabi. Pagkatapos ay agad na magpasya kung sino ang pakikipag-date niya, kung hindi siya papayag, parang mga bata. Kinabukasan, suot ang kanyang uniforme ng estudyante, pumunta si Zwin sa art exhibit ni Eugene ayon sa kanilang usapan. Sa sandaling makita niya si Eugene, parang bumalik siya sa kanyang pagkabata. Lumalabas na gusto ni Eugene gamitin ang alaala na ito upang gisingin ang damdamin ni Zwin para sa kanya sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan. Nagpakilala silang muli, sinabi ni Eugene, bawat digital portrait dito ay kumakatawan sa unang beses sa pagitan niya at ni Zwin. Halimbawa, nang una silang magkita sa edad na 57, minahal niya si Zwin sa unang tingin kaya gumuhit siya ng unicorn. Noon, inisip niya na si Zwin ay parang isang napakagandang diwata. At ang ika-negatibo 22 ay ang unang pagkakataon na lumayo siya kay Zwin upang mag-aral sa Paris. Hindi inaasahan na malinaw na naaalala ni Eugene ang nakaraan, kaya tinanong ni Zwin si Eugene. Paano niya naranasan ang mga taon ng paghihiwalay? Sinabi ni Eugene kay Zwin, kahit na natupad niya ang kanyang pangarap, nagbukas ng art exhibit, ngunit wala si Zwin sa kanyang tabi. Kaya pakiramdam niya ay napakalungkot, at ang pagbalik niya sa pagkakataong ito ay upang hanapin lamang ang pagmamahal niya kay Zwin na nawala sa loob ng maraming taon. Sa ganito, naranasan nila ang isang gabing puno ng alaala. Kinabukasan, tinanong ni Nanji si Zwin, ano ang nararamdaman niya tungkol kay Eugene. Sinabi ni Zwin na kahit masaya siya sa piling ni Eugene, pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa kilig. Nang buksan ni Zwin ang pinto kinagabihan, nakita niyang maingat na gumawa si Bisu ng isang panlabas na camping atmosphere para sa kanya. Labis na naantig si Zwin. Tinanong niya si Bisu, paano niya nalaman na gusto niya ang ganitong kapaligiran. Mayabang na sinabi ni Bisu, gusto lang niyang maranasan ang pagkakamping sa bundok kasama si Zwin. Hindi niya masyadong inisip ang ibang bagay. Hindi na nakipagtalo si Zwin sa kanya. Sa halip, kinuha niya ang regalo na inihanda niya para kay Bisu at tiningnan ito ni Bisu. Nandoon ang paborito niyang music disc at pakiramdam niya ay napakagaling ng mundong ito. Ang regalong matagal na niyang pinapangarap ay aksidenteng ibinigay sa kanya ni Zwin. Upang magpakita ng pasasalamat, maingat na inihanda ni Bisu para kay Zwin ang isang napakasarap at maanghang na kimchi beef noodles. Nakita ni Zwin na napakasarap nito. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng ibang paraan ng camping, ngunit pakiramdam niya ay may kaunting pagsisisi pa rin. Kung makikita sana ang mga bituin, mas magiging perpekto ito. Sinabi ni Bisu na naayos na niya ang pinakamagandang posisyon para makita niya, at pagkatapos ay inutusan niya si Zwin na humiga at tingnan. Bagaman hindi masyadong naniniwala si Zwin, humiga pa rin siya kasama si Bisu, at totoo nga na ang lugar na inihanda ni Bisu para sa kanya ay maraming bituin, upang madama ni Zwin ang kanyang pagmamahal. Kinuha ni Bisu ang pagkakataon upang piliin ang pinakamaliwanag na bituin, at idinikit ito sa kamay ni Zwin. Marami silang napag-usapan ngayong gabi, ngunit ang kamay ni Zwin ay palaging nakalagay sa bituin na ibinigay sa kanya ni Bisu. Hanggang umaga, hindi pa rin nakabawi si Zwin. Marahil ito ang pakiramdam ng kilig. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Bisu ng mensahe mula sa kanyang ama na pinapauwi siya upang kausapin siya. Lumalabas na mula ng araw sa ospital, pagkatapos makita ang ina ni Bisu na umalis kasama ang kanyang unang pag-ibig, hindi na mapakali ang kanyang ama. Dahil kamakailan lang, nag-file ng diborsyo ang ina ni Bisu, kahit na sinabi niyang kahit magdiborsyo sila, iiwan niya ang lahat sa kanya. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa at ang kanyang unang pag-ibig na magkasama, nagduda pa rin siya. Kaya tinawag niya si Bisu. Tinanong niya ang tungkol sa kanilang relasyon, at akala ni Bisu ay tinatakot lang siya ng kanyang ama, upang hindi niya ipagsabi ang tungkol sa pangkakalunya ng kanyang lolo noong nakaraang taon. Hindi inaasahan na sinabi ng tatay niya na alam din niya ang sikreto ni Bisu. Dahil sa nanay ni Bisu, minsan din niyang nararamdaman na siya ang tatay ni Bisu, kaya hindi niya ito sinabi. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ng tatay na nagkamali siya sa sinabi niya. Kaya nagsinungaling siya na hindi kinikilala ni Bisu ang kanyang ama, kaya ganito ang nararamdaman niya. Nang marinig ito ni Bisu, natigilan siya sa gulat. Kaya agad siyang nagpunta sa nursing home upang hanapin ang kanyang ina. Tinanong siya tungkol sa sikreto na sinabi ng kanyang ama at kung ang kanyang tunay na ama ay ibang tao. Alam ng kanyang ina na hindi na niya ito maitatago pa. Inamin niya ang sinabi ni Bisu, ngunit gusto pa rin niyang iligtas ang relasyon ni na Bisu at ng kanyang ama-amahan, kaya nakipagkita siya sa kanila dahil sa pakiramdam niya kahit ama-amahan lang. Matutulungan pa rin niya si Bisu sa mga mahalagang pagkakataon, tutal, malapit na ring maubos ang oras niya. Binigyang diin ng ama-amahan ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-ama. At nagkunwari na hindi niya alam kung bakit umiiwas sa kanya si Bisu. Sinabi niyang magsalita si Bisu sa harap ng kanyang ina at siya, sabihin ang dahilan kung bakit siya lumayo sa kanya. Ayaw ni Bisu na mag-alala ang kanyang ina, kaya nanahimik siya. Nakita ito ng ama-amahan, kaya ginawa niyang dahilan na gusto nilang mag-usap ng pribado, at pinauwi ang kanyang ina.
Ngunit pagkaalis ng kanyang ina, agad na nagbago ang ekspresyon ng ama-amahan, tinanong niya si Bisu kung masaya ba siya. Kapag ang taong kinamumuhian mo sa loob ng mahigit 10 taon ay hindi mo tunay na ama, gusto sanang magsalita ni Bisu, ngunit pinutol siya ng kanyang ama-amahan. Sinabi ng ama-amahan, dahil matagal nang itinago ni Bisu ang sikreto, kung ayaw niyang malungkot ang kanyang ina sa huling sandali nito, dapat niya itong tulungan na itago ang sikretong iyon. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Bisu, pagkatapos umuwi ni Bisu, napanaginipan niya ang kanyang ama-amahan na nangangalo niya sa bahay. Naramdaman niya na ang kanyang ama-amahan ay tiyak na hindi lamang gustong itago niya ang kanyang pangkakalunya, kaya hinanap niya ang kanyang ama-amahan. Gusto niyang malaman ang tunay na intensyon nito, alam ng kanyang ama-amahan na hindi papayag si Bisu na malungkot ang kanyang ina, kaya hindi na ito nagkunwari. Direkta niyang sinabi kay Bisu, matagal na siyang nagpapanggap na ama, dahil gusto niyang makuha ang ospital na ito. Dahil hindi interesado si Bisu sa ospital, kaya dapat itong ibigay ng kanyang ina sa kanya. Nakita ni Bisu ang sakim ng ngiti ng kanyang ama-amahan. Lihim siyang sumumpa sa kanyang puso na hindi niya ito papayagan na magtagumpay. Pagkatapos ng isang gabing maingat na pagsasaalang-alang, nagpunta si Bisu sa nursing home at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa pangkakalunya ng kanyang ama-amahan sa iba sa bahay. Nagulat ang kanyang ina, hindi niya inaasahan na ang taong kasama niya sa pagtulog ay gagawa ng ganoong kahiyahiyang bagay. Kaya, galit siyang pumunta sa kanyang ama-amahan, tinanong kung bakit siya ganoon kasama at walang hiya. Malinaw na ang gusto lang nilang mag-ina ay isang maayos na pamilya. Ngunit pinilit niya si Bisu na umalis ng bahay. Kung hindi sana sinabi ni Bisu sa kanya, hindi pa niya nalalaman na ang taong kasama niya araw at gabi ay ganoon kasama, nakita niya na nalantad na ang lahat. Hindi na nagkunwari ang ama-amahan, direkta niyang hiniling sa ina ni Bisu na sundin ang kanilang kasunduan bago maghiwalay na ipaubaya sa kanya ang pamamahala ng ospital. Sinabi pa niya na sa simula pa lang ng kanilang kasal ay nagkasundo na sila na kailangan lang niyang maging mabuting ama at ibibigay niya sa kanya ang ospital. Ngayon ay nagawa na niya ang kanyang bahagi, kaya karapat-dapat siyang makuha ito. Nang marinig ang mga salitang ito na walang hiya, labis na nagalit ang ina ni Bisu at sinugod niya ito at sinuntok. Pagkatapos ay idineklara niyang magsasagawa siya ng pulong ng konseho upang tanggalin siya sa kanyang posisyon bilang direktor ng ospital at ilantad ang kanyang pagtanggap ng suhol. Ipapaalam din niya ang iligal na paglabag nito sa privacy ng pasyente. Bago umalis, inutusan niya itong mag-impact at lumipat sa lalong madaling panahon. Dahil nagpasya siyang ibenta ang bahay, gayunpaman, hindi pumayag ang ama-amahan. Tinawagan niya si Bisu at tinanong kung bakit niya sinabi sa ina niya ang tungkol sa kanyang pangkakalunya. Sasagot sana si Bisu, ngunit bigla niyang napansin na hindi siya makapagsalita. Sa kanyang pagkabahala, agad na nagmaneho si Bisu sa ospital, hinanap si Duyen. Sinabi ng doktor sa kanya na huwag mag-alala, pansamantala lang siyang nahihirapan sa pagsasalita dahil sa matinding stress na dinanas niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng ilang panahon, kapag bumuti na ang kanyang kalooban, natural itong babalik sa normal. Kinabukasan, pinuntahan ni Duyen si Bisu dahil palagi niya itong nakikitang malungkot, kaya maaga pa lang, pinuntahan na niya ito para aliwin. Ngunit si Bisu ay nag-aalangan na hindi makapagsalita, agad na napansin ni Duyen na may mali, kaya tinanong niya si Bisu kung ano talaga ang nangyari, ngunit itinulak siya ni Bisu at lumayo ng may pagkabigo. Sa oras na ito, nakita ni Duyen ang gamot sa mesa. Sa wakas ay natuklasan niya na si Bisu ay may aphasia. Sa sandaling ito, tinawag ni Eugene si Duyen sa kumpanya, sinabi niyang upang ipakita ang kredibilidad ng brand ng cosmetics, iminungkahi ng departamento ng marketing na gampanan niya ang papel ng presidente, at mag-shoot ng isang Paris na advertisement kasama si Duyen. Sinabi ni Duyen na bilang opisyal na tagapagsalita na itinalaga ng kumpanya, dapat siyang aktibong makipagtulungan sa mga aktibidad sa marketing, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ang pag-shoot ng ilang advertisement, pakiramdam niya ay may kaunting pagkakasala kay Eugene at Bisu. Nanahimik si Eugene tungkol sa kanilang date noong gabing iyon, mayroon na siyang sagot sa kanyang isip. Pagkatapos, nagpunta si Duyen sa kumpanya upang hanapin ang kanyang manager. Upang matulungan si Bisu na malampasan ang kanyang aphasia, nagpasya siyang sabihin sa manager ang tungkol sa kanyang pagtira kasama si Bisu. Naging mapagduda ang manager nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na ang artistang nasa ilalim niya ay palihim na nakatira kasama ang iba, kaya galit niyang inutusan si Duyen na paalisin si Bisu. Kung hindi ay hindi na niya muling makikita si Duyen. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi lumilingon at naiwan si Duyen na mag-isa. Pagka-uwi, sinabi ni Duyen kay Bisu na nagtapat siya sa manager. Nakikipag-date siya kay Bisu at nakatira kasama nito. Alam ni Bisu na ang pag-uusapan ang kanilang relasyon ngayon ay makakaapekto sa karera ni Duin, kaya ginamit niya ang kanyang mobile phone upang tanungin siya kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Duin kay Bisu na mahal niya ito. Labis na naantig si Bisu kaya bigla niyang tinawag ang pangalan ni Duin na labis na nagpakilig sa kanilang dalawa. Agad na niyakap ni Bisu nang mahigpit ang baywang ni Duin at nagpasya si Bisu na kalimutan ang nakaraan. Mula ngayon, mamumuhay siya kasama si Duin nang walang kahihiyan, gayunpaman, mahirap hulaan ang mga pangyayari. Nang araw na iyon, nakatayo si Bisu sa tabi ni Duin habang binabasa nito ang mensahe. Sumulat siya sa sticky note at nakita ang mukha ni Duin na puno ng kaligayahan. Nagpahayag din si Bisu ng kanyang damdamin sa kanya, ngunit hindi lang tiningnan ni Duin si Bisu. Sa halip ay tinalikuran niya ito at pumasok sa silid sa harap mismo nito. Para hanapin ito, inakala ni Bisu na sinasadya siyang tuksuhin ni Duin, ngunit nang sundan niya ito, napagtanto niyang wala itong refleksyon sa salamin. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng puti ang lumitaw sa likuran niya, tila may napagtanto si Bisu. Kaya tinanong niya ang lalaki, naglaho ba siya sa harap ni Duin? Sinabi ng lalaki na kahit hindi siya ang gumawa, talagang naglaho siya. Sinabi rin niya kay Bisu na mula ngayon, alagaan ng mabuti ang mga tao sa paligid niya, kung hindi ay tuluyan siyang mawawala sa mundong ito. Pagkatapos ng 49 na araw, nakitang hindi naniniwala si Bisu. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasabi kay Bisu na bukas ng 3 ng hapon ay maglalaho siya sa harap ng babaeng mahal niya.
Matapos umalis ang lalaki, nagtago si Bisu sa kanyang silid at nag-isip magdamag. Naramdaman niyang ang lahat ng nangyari ay ilusyon lamang. Kaya kinabukasan ng umaga, espesyal na tinawagan ni Bisu si Duin para makipagkita sa kanya. Dahil sa abala si Duin, sinabi niyang makikipagkita lamang siya ng 3 ng hapon. Agad na naalala ni Bisu ang sinabi ng mahiwagang lalaki kahapon. Hindi niya alam kung nagkataon lang, ngunit hiniling pa rin niya kay Duin na baguhin ang oras ng pagpupulong bago magnegatibo 2. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, nangako pa rin si Duin na darating sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa trapiko, 3 na nang dumating si Bisu at naghihintay na roon si Duin. Masayang lumapit si Bisu para batiin si Duin, ngunit hindi siya nakita ni Duin at hindi rin ito narinig ang sinabi niya. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Bisu na wala ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ngayon lamang siya nataranta, nagmamadali siyang tumakbo para hawakan si Duin, ngunit ginulat lamang nito si Duin. Malinaw na naramdaman ni Duin, ngunit walang anuman sa paligid, agad siyang kinilabutan, at agad na kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Tiningnan ni Bisu ang likod ni Duin habang papalayo ito. Alam niyang totoo ang sinabi ng mahiwagang lalaki kagabi, maglalaho siya pagkatapos ng 49 na araw. Ngayon ay tuluyan ng bumagsak si Bisu. Kinagulat niya na ang mahiwagang lalaki ay lumabas. Gusto niyang malaman kung bakit siya, ngunit hindi lumabas ang mahiwagang lalaki. Desperado si Bisu na pumunta sa tindahan ng record, kung saan naghihintay si Duin sa kanya. Sa simula ay gusto ni Duin na ipaliwanag niya kung bakit hindi siya nagpakita, ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Bisu na hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Inakala ni Duin na sinisisi siya ni Bisu sa kanyang maagang pag-alis. Kaya pinayagan niya si Bisu na sumandal sa kanyang balikat para aliwin siya, ngunit nagalit si Bisu, sinabing ginagawa niya ang mga walang kabuluhang bagay na iyon. Wala itong kahulugan, naguluhan si Duin, naramdaman niyang talagang walang katwiran si Bisu, kaya galit siyang umalis, at sa gabi ay lumitaw muli ang mahiwagang lalaki. Tinanong ni Bisu kung may paraan para hindi mawala, sinabi ng lalaki kay Bisu na mamuhay ng maayos, huwag masyadong malungkot. Kahit isang sandali lang ng kalungkutan, pagsisisihan niya ito sa huli. Matapos ang magdamag na pagkalasing, binisita ni Bisu ang kanyang malubhang maisakit na ina sa ospital. Nakita niya ang kanyang ina na naghihirap araw-araw, at ang sakit ng malayo sa mga mahal sa buhay, habang pinipilit pa ring ngumiti. Kaya tinanong niya ang kanyang ina, paano niya nagawa iyon? Kung siya ay, tiyak na hindi niya magagawa. Sinabi ng kanyang ina kay Bisu na umiyak na siya, natakot, nagdasal, at inisip din na ito ay kawalang katarungan ng Diyos, ngunit pagkatapos ay naunawaan niya, sa halip na mag-aksaya ng oras sa sakit at kalungkutan. Mas mainam na mamuhay sa nalalabi niyang buhay, dala ang magagandang alaala bilang payo ng kanyang ina. Pagdating ni Bisu sa bahay, niyakap niya si Zuin at humingi ng tawad. Para makabawi kay Zuin sa nakaraang ilang araw, nagpa siya si Bisu na makipagkita rito sa tindahan ng record. Dito, sinabi ni Bisu kay Zuin, basta't huwag nitong tanungin ang nangyari nitong mga nakaraang araw, maaari niyang pagbigyan ang lahat ng iba pa. Sumang-ayon din si Zuin kay Bisu na hindi na ito aalis muli at hindi rin sasabihin na maghiwalay sila. Kung lalabagin nito ang patakaran, magkakaroon ito ng malagim na wakas. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Zuin na matulog si Bisu sa kanyang silid. Naku, totoo ba ito? Labis itong kinilig kay Bisu. Ngunit sa susunod na segundo, nakita lamang si Bisu na nakahiga sa kama ni Zuin. Nalaman na ni Zuin ang maliliit na pag-iisip ni Bisu. Umuwi ng palihim si Bisu sa kanyang silid kinaumagahan. Nakita ang mapagmahal na mensahe na isinulat ni Zuin sa kanyang computer, at pagkatapos ay tiningnan ang natutulog na mukha ni Zuin. Agad na inilapit ni Bisu ang kanyang mga labi kay Zuin. Pagkatapos ng 1-0 segundo ng pagtikim, nagutom din sila. Kaya lumabas silang dalawa at nagluto ng isang world-class na maanghang na beef noodle soup. Nakita ni Bisu na masayang kumakain si Zuin, kaya tinikman din niya. Dahil masyadong matamis ang bahaging ito, tinulungan ka na ng editor na panoorin ito, napakaganda. Samantala, gumaling ng bahagya ang nanay ni Bisu at dinala rin ang nanay ni Zuin sa isang self-driving trip. Sa panahong ito, nagpakuha din sila ng litrato ng magkasama at ipinadala kay Bisu. Bilang kapalit, nagpakuha din sila ng matamis na litrato ng magkasama na ipinadala sa kanilang dalawang ina. Nakita ng dalawang ina ang kanilang mga anak na ganoon katamis. Kaya pumunta sila sa templo, nagdasal para sa kanilang dalawang anak, iniisip ang magandang buhay may asawa ng dalawa habang sila ay masaya. Pagkatapos, biglang nawala ng malay ang ina ni Bisu. Nang magising ang ina ni Bisu, buong lakas siyang kinumbinsi ni Bisu na magpa-chemotherapy laban sa cancer. Dahil ayaw niyang maaga itong mawala, kahit isang araw pa, o isang buwan o isang minuto lang, handa siyang gawin at pumayag ang kanyang ina. Ngunit umasa siyang maghahanda si Bisu ng isang farewell party, parang isang paunang libing para sa kanya, gusto niyang gamitin ang nalalabing oras. Para iwanan ang kanyang sarili ng isang magandang alaala, dahil alam niyang mayroon siyang malang sakit. Kahit nagawin niya ang chemotherapy laban sa cancer, maipagpapaliban lamang nito ng kaunti ang paglabas niya sa ospital. Matapos masaksihan ni Bisu ang matinding pagtangis ng kanyang pamilya sa pagkawala ng mahal sa buhay, nag-aalangan muli siya kay Duin, desperado siyang pumunta sa tindahan ng musika. Naaalala niya ang nakaraan kasama si Duin, ang magagandang alaala ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, tiningnan niya ang magagandang alaala nilang dalawa, hindi maiisip ni Bisu. Pagkatapos niyang biglang mawala, gaano kaya kalungkot si Duin? Kaya nang bumalik si Duin, nakipaghiwalay siya kay Duin, ang biglaang pangyayaring ito ay nagpalito kay Duin. Hindi niya agad matanggap kaya nagpanggap siyang hindi nakarinig, at patuloy na tumakbo palayo, ngunit pinigilan ni Bisu si Duin, sinabing ito ang laging niyang gusto. Ngayon ay talagang nasaktan si Duin, ngunit kinabukasan, pumunta pa rin si Duin sa libing ng ina ni Bisu, dahil ayaw niyang malungkot ang ina ni Bisu. Pareho silang lihim na alam iyon, kaya hindi sila nagsalita ng anumang malungkot na salita. Pinag-usapan nila ang pinakasimpleng bagay sa pamilya, tulad ng lahat ng matatanda sa pamilya.
Ang kanilang paksa ay palaging umiikot sa mga bata, para hindi malungkot ang matatanda. Patuloy silang nagkatinginan ng may pagmamahal, tulad ng noong sila ay masugid na nagmamahalan pa, pagkatapos ng libing. Tinawag ni Duin si Bisu sa silid ng musika, dahil ayaw niyang magdusa ng ganoon, nagpa siya si Duin na bumitaw, kaya ibinalik niya kay Bisu ang singsing na ibinigay ng ina ni Bisu. Bago umalis, sinabi ni Duin kay Bisu na manatili sa tabi ng kanyang ina, dahil sa huli, kaunti na lang ang oras ng kanyang ina. Sa gabi ay tinawag ng kanyang ina si Bisu para matulog sa tabi niya, at si Bisu, tulad ng noong bata pa siya, ay sumiksik sa bisig ng kanyang ina. Sasamahan niya ang kanyang ina hanggang sa huli, hindi nagtagal. Ang kanyang ina ay kinuha pa rin ng malupit na sakit. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina, upang mapamanhid ang kanyang sarili, ikinulong ni Bisu ang kanyang sarili sa kanyang silid. Nagtrabaho siya araw at gabi upang lumikha ng isang script, dahil ito ang script na isinulat niya batay kay Duin. Upang hindi siya magsisi, nais niyang tapusin ito sa natitirang oras, hanggang sa araw na iyon. Naroroon ang crew sa pagbabasa ng script nang ipinaliwanag ang bahagi ng pag-ibig pagkatapos ng amnesia. Naramdaman ni Duin na kahit mawala ng alaala, nananatili pa rin ang pag-ibig sa subconscious. Gayon pa man sinabi ni Bisu na kung nawalan na ng alaala, kung gayon, pag-ibig man o takot, lahat ay dapat magsimulang muli. Naramdaman ni Duin na iniiwasan ni Bisu ang kanyang damdamin, kaya pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa tindahan ng musika para hanapin si Bisu. Tinanong niya kung minahal ba siya nito, sinabi ni Bisu, kung nandito ka lang para masaktan, kung gayon magpatuloy ka lang, sinabi ni Duin kay Bisu na huwag magsalita ng mga salitang salungat sa kanyang kalooban. Kung hindi ay siya lamang ang masasaktan, sa sandaling gustong umalis ni Duin, nawala si Bisu sa harap niya, nagulat si Duin, hindi pa siya nakakapag-react. Hindi sinasadyang hinila ni Bisu ang kamay nito, patuloy na umatras si Duin sa takot, tiningnan ang walang laman na silid, at nagmamadaling tumakbo palabas si Duin. Ngunit pagdating niya sa bahay, muling lumitaw si Bisu sa likuran niya. Tila may napagtanto si Duin, bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang telepono at naghanap. Mga kaso ng bigla ang pagkawala ng tao, sa wakas ay nalaman niya kung bakit siya iniwan ni Bisu. Kaya nang umalis si Bisu na may dalang bagahe, agad na sumunod si Duin, niyakap ng mahigpit si Bisu. Sinabi ni Duin na kahit matatakot siya, kapag biglang nawala si Bisu, mas masakit ang kasalukuyang paghihiwalay, mas gusto niyang samahan si Bisu hanggang sa huli dahil mahal niya si Bisu. At ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay ni Bisu sa kanya. Narinig ang mapagmahal na pagtatapat ni Duin, hindi na napigilan ni Bisu ang kanyang pagkabalisa. Kaya lumapit siya para halikan si Duin, at pagkatapos ay ginugol nila ang isang gabi ng matinding pagmamahalan. Dahil napakainit ng eksenang ito, tinulungan ka na lang ng editor na panoorin ito. Kinabukasan, pumunta si Bisu sa nursing home para kunin ang mga naiwan ng kanyang ina. Sa ilalim ng isang maliit na kahon, nakakita siya ng isang lumang larawan. Matapos pag-isipan ng mabuti, ang taong iyon ay lubhang kamukha ng mahiwagang lalaking lumitaw dati. Tila may napagtanto siya, kaya kumuha siya ng mga bulaklak at nagtungo sa tabi ng ilog matapos magbigay-pugay sa kanyang ina. Muling lumitaw ang mahiwagang lalaki sa tabi niya. Lumalabas na ang lalaki ay ang ama ni Bisu, dahil noong bata pa siya ay nasangkot siya sa isang aksidente sa trapiko. Hindi niya masasamahan ang ina ni Bisu hanggang sa huli. Kaya nang makasalubong ni Bisu ang trafficker, pinahaba ng ama ang buhay ng ina ni Bisu. Ang layunin ay para samahan ni Bisu ang kanyang ina hanggang sa huli, kahit na hindi niya mapanatiling buhay si Bisu. Ngunit naintindihan ni Bisu ang pag-ibig, pagkatapos malaman ni Bisu ang buong kwento, sa wakas ay nabawasan ang kanyang mga alalahanin. Pagka-uwi, sinabi ni Bisu ang lahat kay Duin. At pinasalamatan si Duin sa kanyang patuloy na pag-unawa sa kanyang kawalang katwiran. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Bisu ang pagkumpleto ng script. Maingat ding inorganisa ni Duin ang isang seremonya ng pagtatapos para sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Bisu sa kumpanya, nagpaalam sa bawat kasamahan. Inilipat niya ang kanyang mga lihim sa pagsusulat sa kanyang assistant, sinabihan itong kunin ang kanyang posisyon sa kumpanya sa hinaharap. Pagkatapos ay pinuno niya ang bahay ng mga sticky notes, umaasa na pagkatapos niyang biglang mawala, mabubuhay si Duin ng maayos dahil alam niyang wala na siyang gaanong oras. Kaya, mas pinahahalagahan ni Bisu ang oras niya kasama si Duin. Sa gabi, natulog si Bisu at Duin sa kama, nag-uusap tungkol sa hinaharap. Nagcamping sila kasama ang kanilang pamilya, naglakad sa daang puno ng bulaklak. Nagbabago ang 4 na panahon, taon-taon, ngunit ito ay imahinasyon lamang ni Bisu. Pagkatapos ng 12 oras, sa wakas ay naglaho si Bisu sa bisig ni Duin. Kahit na inihanda na niya ang sarili para dito, nang mangyari na talaga, labis pa ring nalungkot si Duin. Gayunpaman, nangako siya kay Bisu na mamumuhay ng masaya. Ang pelikulang isinulat ni Bisu ay naging matagumpay at sumikat, at patuloy na namumuhay ng masaya si Duin, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap siya ng liham na ipinadala ni Bisu noon. Umaasa si Bisu na pagkatapos basahin ni Duin ang liham na ito ay tuluyan na siyang makalimutan, ngunit paano magagawa iyon ni Duin? Paminsan-minsan ay pumupunta pa rin siya sa mga lugar na pinuntahan nilang dalawa, nararamdaman pa rin niyang pinapatibay siya ni Bisu. O kapag siya ay tumatanggap ng parangal, lumilitaw pa rin si Bisu para batiin siya. Kahit wala si Bisu sa tabi niya, dala-dala pa rin ni Duin ang pagmamahal nito. Umiti at humakbang pasulong, umaasa na ang mga may mahal pa sa buhay ay pahalagahan ang bawat sandali sa kanilang piling. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Salamat sa iyong panonood.